Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, let's proceed sa huling battle for quarters na re-reviewin natin ngayon sa Pedestal 5, Motus, at walang iba kundi Dave Denver vs C9. Ang ganda ng battle na to on paper kasi syempre alam naman natin na pares na silang nasa flip top at ngayon, 'di ba? Sumali sila sa tournament ng Motus, 'di ba? Dave Denver halos kapasok lang sa flip top. Si C9 naman medyo matagal na, 'di ba? So para sa akin ang ganda ng match up. Di ko alam kung ano yung magiging baon nila, mga linya nila sa isa't isa. Kung napanood nyo, kung inumpisahan nyo tong battle mismo, itong battle hindi yung review. Kung napanood nyo, may line agad si C9 na kung wala kang pares, luga sa handa mo, sulat mo, panalo ka na. Tapos nag-rep agad si Dave Denver ng wala akong pares na handa. Putang ina. Mainit, no? Doon pa lang, mainit na. 'Di ba? Pero thank you kay Dave. May shoutout pa rin. Salamat, tol. So, ayun. Umpisahan natin to guys. Umpisahan natin to. Mainit mainit. So, Dave Denver vs C9. Game. game. Shoutouts Food 1997. Nag-cointos kami, nanalo. Si Dave Denver, pinili niya mauna. Si C9, unang para kay Game. C9. Game. Pagkapanalo ko kay Rick Hinaro, tamang stop agad sa FB ng aking SB, itong gago. Lol, kabisado na namin yan. Desperado kang manalo. Galawang laos na masyado. Ginawa ko, inistok ko din FB ng papa mo. Ang kaso, wala siyang post na bago. Gago. Patay na kasi. Medyo gasgas na yung angle. Kung gagamitin, umay na umay. Sige, wag na natin i-angle yung papa ni Dave Denver kasi walang kabuhay-buhay. Gaspangan ngayon. Gago. Inansar mong banlag si Jojo! Mulong naman. Hindi ko pa napapanood yun eh. Dapat, actually kasama siya sa line-up ng re-reviewing ko nung May. Kaso, di ba nag-focus tayo sa mga sa mga request videos. So, naubos yung month, naubos yung mga days dun sa month ng May na hindi ko pa napapanood yun. So, sayang, may ganung angulo pala si C9 dito. Pero, balikan na lang natin. Okay? So, game. At least kahit pa paano, may mata pa rin yung tao. Yung papa mo nga, bungo na lang. Buo ba yan? Tingin nyo, makukuha ba natin yung inis ni Dave? Magagawa niya kayang mag-init? Di niya nga mapagtanggol sa battle yung tatay niya. Gawin man niya, malimit. Doon ko naisip na siguro idol mo rin yung papa mo kasi katulad niya, pinili mo rin manahimik. Dibel! Hindi, walang pabalat. Ito talaga ako, tol. Seryoso. Kulang pa yan. Kaya pa yung isagad. Nagabukana ng impyerno. Sala sa init, sala sa lamig. Manginginig kayo sa bawat pakuluko. Manlalamig habang nag-aalburuto. Ganyan din naman yung pakiramdam ng papa mo ngayon habang nasa purgatorio. Malaman-laman ko pa, pangalan pala niya, Denmark. Pinili niya talagang mauna. Gago ka. Gago.
Pagsisisihin ka man ngayon na yung baras lang talaga. Kasi tangina naman, napakadalas magpadala. Putang ina, hingait hindi naman kailangan. Gusto ko nga malaman kung paano mag-ship. Yung FIBA, Brad, afford? Tingin ko naman mabilis dumating kasi yung papa niya na-receive agad ni Lord. Kung si Blizzard, kwinikwento lang kung paano sila nagkakantutan mag-asawa. Real talk yun. Siya sa bahay nila, legal na yung pinsan niya, kinakana niya. Uy, kasintahan yarn. Walang pakailanganan, mga kamag-anakan, kinukonsinti sa sarili nilang puder. Balita ko nga, hindi lang minsan yung bembangan, talagang nawili sila ni Roel. Gago. Nakita mo, Ber? Yung mga mukhang hindi maipinta kanina, ngayon may ngiti na. Parang naging perpektong imahe. Masasabi mong pang matabang utak yung mga anggulong nakuha. Parang si Derek yung dumali. Alam kong pepersonalin mo ako ng grabe, pero syempre, babalik pa rin tayo sa airpot mo pare at pipiliing magpasalamat sa lahat ng aking sinabi. Kasi alam mo mas mabilis yung makakaangat pag binibring ng palagi. Kupal ba? Pero hindi kasing kupal mo. May mga nagchat-chat sa akin itumba ka. Maraming may ayaw sa'yo. Sabi ko, hindi na kailangan itong batong taga Rizal. Mamamatay ito ng nakatayo. Kailangan ko mag-gun-bars. Kasi uso. Mas mabenta raw pag mas masama. Mas nakakakuha ng loob yung mas tuso. May edad na nga ba yung komedya? Nakuha ko yung sagot ng matutong mga abuso. Oo nga no, siya na yung ninanakawan ko ng buhay. Ako pa yung nawawalan ng puso. Nagpunta ako sa flat. Puta Brad, hindi naman baha. Itong mga naglalalim-laliman na walang mapapala. Taga-Bulacan pa man din ako. Yabangan ko kaya. Sa amin pag nag-high tide, ilang bayan nawawala. Round 1 pa lang, sakitan na. Gusto ko lang kayong paalalaan na nakita sa video mga reaksyon yung tinadya. Kung masakit yung sasabihin niya, huwag yung pikein. Kung nakakatawa, tawanan nyo lang siya. Basta paganahin nyo yung imahinasyon na pag nyo itong ikakalimutan yung senaryong maganda na habang magsasalita ka ng masakit sa akin, si Papa mo, andyan siya. Sa mga magsasabing hindi rekta, mga malaki kayong purat. Hindi na to mamumunot mamumunga ngayong inuna ko na yung ugat. Di ba ikaw yung mahiling magsalita ng papa? Papatayin, papagulungin, ikaw yung nagpapaalala. Ikaw rin yung dahilan kung ba't yung bara ko malala na. Kaya yung susunod ko na linya parang papa mo. Okay. Umikot yung buong round ni C9 dun sa tatay ni Dave na alam niyo na, 'di ba? Personals yung atake ni C9 na for me personally hindi ko ina-expect na magiging ganun yung atake niya. Kasi 'di ba? Napanood naman natin yung mga previous battles ni C9. Hindi naman siya masyado nagre-rely sa personals eh. Sabihin natin, sige, may mga personals line si C9. Pero, hindi siya nagre-rely sa ganong estilo sa buong round. Diba? Siguro, may mga personals, siguro mga ilang lines lang, 8 lines, ganun lang. Pero, eto, buong round, no? Inatake niya si Dave ng personals about dun sa father ni Dave. Yung sinasabi ni C9 na sa mga magsasabi ng indirect, para sa akin hindi naman siya indirect eh. Syempre rekta pa rin naman 'yon. Connected pa rin naman kay Dave. Pero sa tingin ko masyadong na stretch ni C9. Siguro mas effective si C9 kung ginamit niya yung estilo niya mismo na technical, may mga comedy, yung kumbaga well-rounded na C9. Yun yung ina-expect ko eh. Well-rounded na C9 na andun yung jokes, andun yung technicalities, andun yung personal syempre, pero ilang lines lang. So ganun yung ina-expect ko kay C9. Kaya nagulat ako na nag-focus si C9 sa personals dito. 'Di ba? So nakakapanibago lang. So yun, sige. Hang muna natin yung round ni C9. Pakinggan muna natin si Dave. So game. Game. Tangina, di na nga may sa airpot. Sa dugo magmumumugto.
Lahat ng gumawa niya, putang ina, dinurog ko. Uy. Tangina pati daw sa flood, pumunta siyang flood, wala daw baha. Tangina nito tulak. Pumunta ako sa Bulacan, putang ina, wala namang bulak. Puta bobo. Game! Game. Alam niyo ano ka rin ng C9? Mas mabuti pang mag-suicide. Kasi panay ingay lang yung weak guy, puro freestyle na may cheap rhymes. Kahit i-breakdown pa ng M-site, baliwala lamang yan this Deep time. dive. Kasi Deep masyado dive. pang mababaw itong CD na kailangan pa i-deep dive. Sa mga battles ko, bumibilib ka. Minsan mo na sa akin yung nasambit. Malabo mo yan maitanggi. Kahit tong sinyo na pasabing, ang lupit mo naman pre. Ikaw bumibilib sa akin, si M-site walang... Ayos yun ah. Sinyo. Tapos, ang lupit mo naman pre. Creative yun ah. Creative yun. Ganda nung ano na yun. Ang ganda nung linya na yun, no? Nagustuhan ko yun. Kasi, sa daming battles na napanood natin, na review natin kay C9, walang gumamit ng ganun. So, bago yun sa pandinig ko, shoutout kay Dave, na nagustuhan ko yun. Simpleng linya, pero sobrang effective nun for me. Sinyo, ang lupit mo naman pre. Angas, no? Angas nun. Sa mga battles ko, bumibilib ka. Minsan mo na sa akin yung nasambit. Malabo mo yan maitanggi. Kahit tong sinyo na pasabing, ang lupit mo naman pre. Ayos. Ikaw bumibilib sa akin, si M-site walang bilib sa'yo. Kasi sagad ka sa Corny Beach. Parehas lang kayo ng pangalan pero wala kang solid hits. Christian. Ang naniniwala sa Christian. Putang ina, holy shit! Pero malaki na itulong niya sa akin. Kaya nakasubaybay dyan parate. Karir niya naging basihan at naging sukatan sa battle. Kasi ayoko maging katulad mo. Sa meter di nakaabante. Kahiya-hiya ka pare. Isa ka sa dahilan ba't ginagalingan ko lagi. Paano pa na-line marking? Style blocking. Walang linya na heavy para. Para kang si Mike Conley, wala kang technicals. Wala kang bars, wala kang swag. Walang karisma na pangmasa. Sa lahat ng merong kulang, ikaw yung perfectong halimbawa. Kasi 7 years na sa flip top. Yun. Yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Bago tayo mag-start kanina, pare silang nasa flip top. Si Dave halos kapapasok lang. Tapos si C9 naman, 'di ba? Medyo matagal na. Tapos ayun, nagawang angle ni Dave kahit papaano, 'di ba? Sa lahat ng merong kulang, ikaw yung perfectong halimbawa. Kasi 7 years na sa Baon, no? flip top, iisa delivery, iisa atake. Kaya wala ka ditong mabubogus. Sa lahat ng battles niya, iisa tunog parang mga taga-motos. Oo, nasa... Okay. Alam naman natin, 'di ba, yung bogus, hocus pocus, alam natin na maglaland yun sa motus, 'di ba? Ira-rhyme sa motus yun. So, di natin sure kung ererebatan ni C9 yun na 2026 na nira-rhyme mo pa yung motus sa ganito, 'di ba? Kasi maraming nang gumamit ng ganun, no? Doon talaga nira-rhyme, 'di ba? Pero yun yung yun yung pinaka madali talaga na na i-rhyme eh. Tsaka syempre may story pa rin naman, 'di ba? Iba't ibang story pero yung choice of words halos doon lang din umiikot eh. 'Di ba? So, yun lang napansin ko lang. Sa delivery, iisa atake. Kaya wala ka ditong mabubogus. Sa lahat ng battles niya, iisa tunog parang mga taga-motos. Oo, nasa motos din ako. Pero di ko kahilera mga yan. Kasi kakaiba ang aking sound mate. Aking tone can make the ground break. Kaya pag dumalo yung aking tunog dito sa sea, makakakita kayo ng sound waves. Sabi ni. Pero di lang to simpleng alon na kayang languyin ng Murakami. Kahit wala tayo sa flip-top, masasalanta pa rin body. Kasi matapos kong nanigin sa underground tong siba, magkaroon na ng tsunami. Di ka dapat C9, dapat Shamsi. Kasi pang pusi yung atake mo. At matapos kong lapagan ng tidal wave,
wave tong Miss Universe ngayong kamag-tsunami walk. Puro ba anin yung reference? Magsa-summer na kasi, kaya mas accurate sa climate. At sakto rin napunta ka sa Rizal, kaya pinakitaan ko tong 9 waves. Kahit anime ako'y palag game, mala Naruto ngayon ay na-play. Kaya ba bumahagbuntot niya ito ni Siyam pag nilabas ko na yung 9 Ninetales. Kada suntok, critical damage. Kwento mo to na yung last page. Oo, tapos na kanyang story, parang nag-expire na yung My Day. Kahit tinalo mo yung RH, sa Tapos na yung story para nag-expire yung My Day. Ayos. critical damage. Kwento mo to na yung last page. Oo, tapos na kanyang Story, story, parang parang nag-expire na na-expire. yung My Day. Kahit tinalo mo yung RH, saka pa rin supot na level 3. Tong aking shot mas heavy G. At kung maikipagpataasan ng ihe, makikita nyo pang Hennessy. Tinalo ka ni Siray Matlaxartis. Oo, sa mga utol ni Casper ay lumuhod niyang tanga. Kaya paano mo iyayabang na may napataw kang RH kung sa longnek palang tumumba ka na? Oo, dinurog ng mga taga-pulo. Tapos sa bungi, magkakatsansa. Eh kung usapang skills, ako'y angat sa. Tinalo ka nga lang ng mga MC na yung TF, pansit, dito pa kaya sa walang pasta. Dapat sa battle umatras na. Kasi di ka banta dito sa urna, tingin ko sa'yo uhugin pa pre. Di masusulit ang prep, kay susunugin sa net. At kahit balik ta rin ko tong 9, hindi ka matuturing na threat. Tang ina. Wala ngang pares tsaka luga, no? Paano ba yan, C9? Yung trap mo. Diba? Pero may rounds to entry pa naman. Pero most of his battle ni C9. Round 1 pa lang may ganong angulo na eh. Diba? May ganong angulo na. Luga pares eh. Diba? So makikita mo kagad na yun lang yung naisip nilang angulo for C9. Pero iba yun si Dave. Naging creative siya. Naging iba yung atake niya. So itong round 1 klaro naman siguro. Ewan ko para sa inyo. Pero sa tingin ko klaro naman to na kay Dave Denver to. Bigyan ko to ng 9-7 in favor of Dave Denver. So hindi ko muna ipi-perfect 10 si Dave dito guys kasi sabi ko nga sa inyo, kilala ko na si Dave. 1 up 2 pa lang napapanood ko na to. 'Di ba? Napapanood ko na to matagal na. Way back 2022 napapanood ko na to. So alam ko na may A game si Dave. And sa tingin ko yung napanood kong round 1 ni Dave, hindi pa to yung A game. Okay, may ilalakas pa to. So tingnan natin, mali mo makita natin sa rounds 2 and 3. We don't know, pero knowing Dave sa mga past battles niya, alam ko may mas malakas pa. Okay? So balik tayo. I go with Dave Denver dito sa score na 9-7. Shoutout kay C9. Maganda naman yung ginawa niya, pero sa tingin ko since quarterfinals to, sa tingin ko angles ang pinaka magiging highlights dito. Yung angles kasi ni C9 umikot sa isa, 'di ba? Yung about sa father lang. Gamit na yun kay Dave eh. 'Di ba? Sobrang gamit na kay Dave yun. Sa halos lahat ng mga battles na review ko, kasama yung angulo na yun. So at some point hindi naging creative si C9 sa part na yun. So ganun muna ibibigay kong puntos. Tapos nagbigay pa siya ng 'di ba? Nagbigay pa siya ng trap eh, parang landmine eh, na kung may pares luga ka sa linya mo, panalo ka na. Wala, 'di ba? So may mga rin, 'di ba? Kay Dave naman, kalat. Hindi mo alam kung saan magagaling yung suntok. Naka 4 bar set, after nun, ibang topic na naman, 4 bar set, after nun, iba na naman. So hindi mo alam kung saan manggagaling yung suntok ni Dave. And hindi siya masyadong nag-rely sa comedy, which is kung kilala niyo si Dave, alam natin na may mga lines, may mga battles si Dave na may mga may mga comedy rin. But this round, hindi siya nag-focus doon, hindi siya nag-rely doon. Nag-rely siya sa punto, technicals at delivery. Kita niyo yung mga angulo na ginamit ni Dave, kita niyo yung pagiging creative ni Dave sa round na to, 'di ba? Classic Dave. Ito yung Dave na gutom sa battle,
Ito yung Dave na nag-champion dun sa 1-up-2. Hindi ito yung Dave na napapanood ko before eh. Kasi alam ko nagkausap kami ni Dave eh. Hindi ko na i-share dito yung napag-usapan namin ni Dave, pero basta sinabihan ko si Dave na hindi siya yung bumatel dun sa 1-up-2. Kasi nawala yung gutom, nawala yung intensity ng bawat linya, nawala yung bigat. Sinabi ko yun sa kanya. Yun. So marami pa, hindi ko na yun i-share sa inyo lahat. Pero yun, kita nyo naman yung naging comeback ni Dave, 'di ba? So gigil si Dave ngayon, and sa tingin ko ito yung lalo na rematch nila ni Blaser sa semis, puta. Sana makapanood ako. I'm hoping na makapanood ako ng live. Gusto ko mapanood yun. Yun. Pero round 1, Dave Denver yun. Yun nga, kalat-kalat yung suntok. At yung mga references na ginamit ni Dave, hindi mo rin pwedeng tulugan yun kasi sobrang ang dating yun sa akin, sobrang creative. And kung paano niya dineliver yung bawat punto, yung bawat setups, yung bawat punto, naglaland ng sakto, naglaland ng maayos, naglaland ng mabigat, rekta kay C9. Yun. 'Di ba? Hindi ko na isa-isahin din yung mga lines na nagustuhan ko, pero kung estimate ko, siguro meron akong mga 8, 9 or 8 to 10 lines na nagustuhan. Sige, try natin ma-recover, no? Yung gusto ko yung kahit baliktarin pa tong 9, hindi ka magiging threat, 'di ba? Tapos ano pa yung iba? Kalimutan na no? Pero basta may mga, I think mga 8 to 10 lines ako nagustuhan doon. Yun lang. Dave Denver yun, malinaw para sa akin. 9 to 7. Round 2. Game. Huwag mo akong bubahan. Yung laway mo, baka mahawa ako ng SARS. Oo nga, ikaw yung Ninetales na makukulong lang sa bars. Naruto, bitch. Tangina nito. Galit na galit Talagang sinasagad par. Talagang hindi mo katunog yung mga taga-motos kasi ikaw lang yung garalgal. Game! Tamang promote siya sa website na all3rounds.com. Tingin ko naman, kuha na ng lahat. Di na para pahabain pa. Tinuturuan niya tayong maging tamad. Kesyo meron doon mga linya ron, makikita mo kung meron kapareho. Dave, what the fuck? Sobrang basic na nga, Mang Mac. Tuwang-tuwa nung mas pinaisip pa. Pwede pala itong maging prinsipe ng line marking. Grabe mang inspira. Siguro si Likram na talaga yung king. Kasi obvious naman, no? Tanga sila. Ako'y malaking isda. Parang mas malansa ka pa bata. Ito'y Makatang taga Rizal na yung pangalan pambanyaga. Padala ng padala itong baras. Gago ata. Pinadala, ibabalik pagkakulata. Paramihan pa na suntok. Pwesa sa yung mga maglalanding dyan marami. Sunod-sunod yung mga solid punch, parang nag-gatling dyan si Manny. Alam niyo ba, pinag-aral niyo ba yung mga battle rap? Nire-review na siya ni Looney. Pwes nangangatay na ako sa bahay kata, hindi ka pa na ipuputok sa pusi. Yun, maganda yan. Puta! Di niya na ito malulunok mabuti. Pati kayo mga lumuluhod sa multi. Kung ako masusunod, di ko pa susuot yung mga pinakamalambot yung baluti. Magkakatunog na magkakauri. Kahit sino tutulog, magkakahuni. Nung ako yung pinuod, talaga nanunuot. Nung ito yung kinatok, walang laman at lugi. Patay itong mga nyubi. Di lahat. Yung sino lang yung mga kusino kung umasta, tang ina mo rookie. Obligado kang rumispeto sa akin kahit sino ka mang ungas ka. Pakinggan yung maigi. Wala na yung kabog niya sa dibdib, malamang butas na. Kasi hawak ko yung beat. Hawak ko yung beat at pag dinurog ko yan, tapos siya. Mahusay ka lumetra. Para sa akin, may tira to. Para tingin ko nga ngayon, ako yung underdog. Bukas yung tenga ko sa mga diga nyo. Kaya lang kapag kinumpara yung sa amin, basag agad yan sa huling linya ko. Kasi kung ako yung tatanungin, di ka pa pwedeng magrepresenta ng liga ko. Kampyonato?
Oo naman, kaya lang walang bilang, kaya ipagpatawad nyo. Ang mas masakit pa dyan, kaya ko kayong gawan ng mas maraming katulad mo. Muntik pa nga to sa isang kumpyonato, doon sa Liga na Insane. Ang galing ni Dave Dever doon, minura-mura lang si Vincent. Oo, yung may-ari ng liga, Kesyo, na may dayaan daw na parang Apex kay Enigma. Putang inang mga battle rapper to, napakaihina. Paano kung tirahin ko yung anak mo sa pangatlong ikot, kahit may nauna ng 5? Grabe pa naman ako dumulo, talagang brutal. Makapigil hininga. Ano, pipiglas ka pa? Huwag mong spit yung round 3 mo. Ililigtas mo siya. Okay. Tangina. Hindi makakuha ng momentum si C9. Unlike dun sa battle niya kay Rick Hinaro, naging effective si C9 dun, especially yung round 3 niya, about dun sa round 3 ba yun? Round 3 ba inatake ni C9 yung tito ni ni RH? Hindi ko na matandaan pero I think mas malakas si C9 dun mas effective siya dun Hindi ko sure kung bakit anong ganhap sa okay naman yung performance si C9 maganda naman, malinis naman. Pero sa tingin ko hindi siya makakuha ng momentum. Hindi masyadong bumabakat yung mga punchlines niya for Dave. Hindi masyadong pansin nyo ba, direkta ba yun? Sige, sabihin natin at some point may mga verses, may mga lines na direkta kay Dave. Pero more on technical statement si C9 'di ba? Nawala yung 'di ba? Yung round 1 more on personals, round 2 more on technicals tsaka mga punto, 'di ba? So yung pagiging well-rounded ni C9 hindi ko pa rin makita, 'di ba? Yun ganun bumato si C9 well-rounded So round 2 hindi ko pa rin makita yung mga iba't ibang elemento na ginagamit ni C9 palagi. So siguro isa 'yon sa mga dahilan kung bakit hindi siya makakuha ng momentum. 'Di ba? Okay naman malinis naman yung performance 'di ba? Wala namang stutter, wala namang stumbles, wala namang slip-ups. Malinis. Pero the question, bakit nahihirapan si C9 kunin yung momentum? 'Di ba? So kahit ako mismo hindi ko ma-determine kung bakit Kasi yun nga maganda naman yung mga verses niya. Siguro sa tingin ko hindi nagiging ganun ka epektibo yung mga angulo niya. Yung mga setups sa tingin ko may kulang para pagdating sa pinaka punchline mas maging effective, mga ganun. Dave, pakinggan natin. Pero guys, dagdag ko lang. Itong round 2 ni C9, I think mas okay to kasi kalat mas kalat naman yung mga angulo ni C9 dito. Ang problema lang yung mga angulo na yun hindi ganun ka effective for Dave at hindi ganun ka lakas yung impact for Dave. So yun, game. Bawal daw ako sa liga niya. Pangit na ideya mo. Ano yung liga mo? Bara-bara. Parang tenga mo. Ang ina mo. Masyadong masakit kung maririnig mo kaya ihanda mo yung tenga mo Kasi may luga ka! Yun lang. Laging inaas... Yun lang. May dun sa umpisa ng battle na to, yun nga, sinabi ni C9 na panalo ka na pag walang pares at luga sa linya mo. Tapos nirebat agad ni Dave yun ng walang pares. So hindi niya nirebat yung luga. So meron, 'di ba? So meron pala. Pero pakinggan natin 'to. Asar na luga. Nakuha naman na ni Dave yung yung momentum sa unang ikot So tingnan natin. Tingnan mo Kasi may luga ka. Oo, laging inaasar na luga. Diyan nakilala yung bobong niyan. Isipin nyo ba naman taga Bulacan pero hindi alam yung cotton buds. Kahit nakakadiri yung topic, pinilit kong isingit sa letra ko. Kahit nakaka-imbier na to. Kung ikaw si Holyfield at ako si Tyson, di ko kaagatin yung tenga mo. Advantage mo lang, soundproof yan. Kaya baliwala kahit sumigaw na malapit.
Pero tang ina mo, kahit may luga ka pa, puta, lugi ka sa akin. Alam nyo, pinagkaiba namin. Yung kulang sa akin, nagagawa kong strength, alam niyo ng mga nakikinig dyan. Habang kanyang kapansanan, di niya mapakinabangan, kaya nagdadaig yan. Kaya ako'y lamang pa rin man, kahit saan patignan, kasi ako yung bungi na kinakagat ng tao, ikaw yung may luga na di pinapakinggan. Kasi supot pa tong si luga, bakit hindi pa tutuli? Oh, sabi ko supot pa tong si luga, bakit hindi pa tutuli? Pero champion daw yun ang tryout sa flip-top. Kaya dapat ba tawagin na rin master? Ulul si M-Site nga, champion ng tryout, isa buhay, 2x2, ang dami pa rin basher. Kaya kung palagi kang nakakatanggap ng panlalait, nako, wag na magtaka. Sa meron ng husay, may nasasabi sila sa'yo pa kayang wala. Tapos galit na galit kapag sinasabihang na pag-iiwanan siya. Totoo naman eh. Kasi sa PID nga o linya-linya, di man lang naaalok. Sa family feud o Batang Quiapo, yung ibang kasabayan niya, pasok. Nahuhuli ka na sa karera. Kaya huwag ka dyan nagdadabog. Pedestal na nga lang, pinakamataas mong pwedeng makuha, di mo pa maaabot. Pero tanong lang, bakit tayo kapag-kompetensya pa sa amin? Dahilan, huwag mo na sana pang itago. Naghahanap pa rin ba ng respeto, kaya ayaw mo sa amin to ibalato? Pero gets na nga kita bro, kaya wala ka ditong magagago. Nanggaling nga pala ko sa Donggalo, kaya nanghihingi ng validation sa mga bago. Tapos sasabihin mo kaya ako mabatid sa underground para bigyan ng exposure mga newbies. Baliktad ata, kaibigan. Sa salita, ba't di nag-ingat? Hindi ka namimigay ng exposure, ikaw yung gustong magpasikat. Ano kung makachamba ka sa akin? Mag-champion ka dito. Sa karir mo may magbabago ba bro? Tanga kahit maabot mo yung pedestal, mababa pa rin tingin namin sa'yo. Ay! Wala kang solid Shit! na to. Salita mo'y puro fallacy. Talunin ako ay fantasy. Total para kang si Carlos mag-rap, ikay mapapaagasi. Papa-underground of flip-top, di nagmarka. Paano sobrang wex kasi? Oo, dito matakpong si sa liga, kaya paano magkaka-legacy? Mga punchline ko bumabanda, kaya si Factor Enemy, I will fucking erase your head at tumagpaka-LC. Dating 3GS pero walang nagawa. Dami reference ah. Jerry na website, isa kang subot na entity. Duwag identity, nagkakagulo na yung SM mo, labas mo pagka-Henry C. One-to lang yung punches, wala yung hinto sir. Ito'y sunod-sunod sa Yossi na parang chain smoker. Kitang sa ulo yan may tama, parang may disorder. At kung sa right hand ay panis, dito sa left over. Meron pala akong din nabanggit sa round 1 ni Dave. Binreakdown niya si C9 doon eh, di ba? Binreakdown niya. So, yun. Pagdating sa round 2, continuous yung pag-breakdown niya na kung bakit ka sumali dito, gusto mo ba ng validation, pero kahit mag-champion ka, wala pa rin kaming respeto sa'yo, di ba? Ganun eh. Ganun niya binababa si C9. Ganun niya bini-breakdown. Ganun niya binibigyan ng ano eh. Sa sulat lang to. Ganun niya binibigyan ng walang respeto. 'Di ba? Parang binabasto sa C9 dito. Pero yung first half ni Dave, akala ko akala ko wala talaga siyang sulat about dun sa luga something eh, 'di ba? Okay, sige. Hindi ko ulit mabibigyan ng perfect na score dito si Dave kasi yung angulo na naluga, gasgas na yon. Pero in short, kay Dave pa rin naman to. 9-8 in favor of Dave Denver. So, sabi ko nga sa inyo, mas okay itong round 2 ni C9 kasi mas kalat na yung atake niya dito, mas kalat na yung mga punchlines niya. Unlike dun sa round 1 na umikot sa isang angulo. Pagdating sa round 2 ni C9, kalat na. Hindi ko lang nakita yung pagiging well-rounded ni C9 pero ito na yung parang half ng identity ni C9 eh.
Andun na yung technicals, andun na yung mga punto. Ang wala lang, yung mga comedy at entertainment at yung mga iba't ibang elemento pa. Pero ito na yun. Half through na tayo. Yung round 3, tignan natin kung ano yung ipapakita ni C9. Pero itong round 2 ni C9, I think half na ng mismong estilo niya. Hindi lang niya tinuloy-tuloy no. So yun, diamak na mas okay to kaya binigyan ko ng 8 points. Hindi lang talaga makuha ni C9 yung pinaka-momentum niya at hindi lang talaga ganun kabibigat yung mga naisip niyang angulo for Dave Denver. So sabi ko nga sa inyo, knowing Dave for quite some time, 'di ba? Sa tingin ko yung ganung mga angulo ni C9, hindi siya ganun ka-effective for him. So ganun siya. Kay Dave naman, alam mo guys, eto to be honest maganda yung maganda yung maganda yung kung paano ginamit ni Dave yung luga na angulo Pero sabi ko nga sa inyo, gasgas na angulo na yon. So hindi ko siya kayang mabigyan ng fully alam mo yun, yung buong score ba, 'di ba? Na nagustuhan ko kahit paano yung angulo ng Dave about dun sa luga. Kasi nalaro niya yun 'di ba? Yung lalo na yung hindi pa tutuli. Tangina, wordplay motus 'di ba? Mga ganon. So, tapos kahit na sabihin natin gasgas na angulo na yun for C9 na pa rin, na sasakyan pa rin ng tao, nagugustuhan pa rin ng tao, ng crowd, may reaction pa rin, 'di ba? Kahit ganon. So, hindi ko i-disregard pero hindi ko kayang bigyan ng fully score yun. 'Di ba? Full score yun, hindi. So, parang lang, half or 3/4 lang, something ganyan. But, yung second half ni Dave Denver, yun yung pinaka nagdala sa round na to. 'Di ba? Yung technicals niya, yung another breakdown, another style of breakdown ni Dave para kay C9 na binababa niya yung C9 Tangina, parang binabaon niya na ganito lang yung ganito yung identity mo, tas yung rhyme schemes pa, 'di ba? Yung rhyme schemes ni Dave actually meron nga dun sa round 1, parang may something siya doon, multi, basta maganda yung rhyme schemes, 'di ba? So yun, mahaba na masyado yung explanation ko, but I think Dave Denver still got this round 9-8. Mas lumakas si C9 dito kasi mas nagustuhan ko yung atake niya. Hindi siya umikot sa isang angulo. Pero I think Dave Denver still won this round. Yun. Medyo off lang for me kung paano niya, off lang for me kasi gumamit siya ng gasgas na angulo. But yung context din, kung paano niya pinalawak yun, kung paano niya in-enlarge yung angulo na yun, effective pa rin naman. At nagustuhan pa rin ng tao yun. Ako, natawa pa rin ako kung paano niya nilaro yun. Kaya, score pa rin sa akin. But, hindi buo. Tapos yung technicals ni Dave sa second half, yun yung pinaka nag-close na battle na to na kay Dave pa rin yung battle. 'Di ba? So, yun yung technicals niya, yung mga punto niya, yung mga angulo niya. Solid pa rin yun. Yun lang. So, 9-8 pa rin in favor of Dave Denver. So, that's 18 to 15. Tama ba ako? 18 to 15. Up by 3 points. Round 3. Game. Tangina na ito, ulang na lang, halikan ako Gago ka ba, tropa? Talagang magkakagulo sa SM, may dala akong bomba. 2 beses kitang tinanggihan. Yaw, ano ba to? Ikaw sumagot sa mga pinagsasabi nito. Tangina na ito, nagdudunggalo ka ba? Ha? Fuck you, bitch. Gusto mo? Balikan ka ni Pooch, slug rhyme. Game! Nagbanggit ka ng luga. Pag nagbanggit ka pa ng pare sa round 3, talo ka na. Let's go! Maraming posibilidad na sumilip. Paano niya ako bubutasan? Kaya umisip agad. Kaya sinuri ka agad at umisip ng mga plano, bubutasan. Naging mitikuloso sa pagtitik, ang malimit, yung panlaban. Sa galing niya naman, boss, siya pa yung kinuliti. Kakasilip sa kalaban. Pag ako nagbabasa ng libro, di ko linalagyan ng palatandaan kung saan ako natapos. Pag narating ko yung katapusan, diniligpit ko ng maayos. Di lang malinis magtrabaho, laging bayad pa to sa danyos, laging todo bueno pag pumalo, hindi naging madamot para manos. Huwag kang mag-alala, hindi kita pagkakita ng kahit
Konti pang ang balos, tara sa semis game! Lasero kiluwa kahit sino. Laser man o kiluwa kahit sino, ituro, ihuso nyo. Pero bago yon, ikaw muna, formal kung dudukutin yung puso mo. Noong nakaraang linggo, may laban ako na una. Kung wala lang, malamang baka na mas napasubo to. Pero solve pa rin naman, kahit kalahati lang, magchochoke ka pa rin sa buto ko. Kasi nga, sulit. Nung nireview siya ni Luns, nagmalaluns na rin yung ulo. Ano ba yan? At lately niya lang nalaman na nire-review din dun si Badang. Sana meron kami mapakinggan, bagong matututunan. Pag walang laman o aral na kakapulutan, wala lang. Ikaw pa rin si Dave Denver na may baratong lalamunan. Dura mo yan. Dura mo yan! Tangin na ka, tema ayaw, plema, gusto. Pinakita niya lang daw sa Jay na wala siyang skills. Kahit yung boses niya, paos. Ulul! Yan talaga yung boses mo, boss! Yan, natry ko na yan dati, magga-gargle, tapos magra-rap, lalantak, lalantak ng mancher, tapos sasabat, haharap sa pan, tapos ihigap, tangin ang boses yan, all of the above. Tangin ang boses yan, all of the above, tanggapin mo ng maluwag, parang pantalon ni Plasma. Uy, body shaming. Body shaming. Mapanlait pa yung puwing inan to. Puta, yung nanay mo nga, upis eh. Ang itim ng batok ng inay mo. Ano, masyado na bang cringe? Masyado nang nakakangilo? Bakit? Dapat kayo lang matapang dito? Di mo matatakot yung matagol ng takot. Yun yung pagkakamali mo. At pag nagparamdam ngayon yung tatay mo, doon lang ako tatayuan ng balahibo. Ano mo long? Aware ka naman sa itsura. Aware ka naman sa itsura mo ngayon? Na yung mga bars mo pang maton, kaso yung mukha mo hindi sang-ayon? Hoy, kulaong! Para kang syumat ng tequila nang hindi nag-lemon. Sunod-sunod din yung mga battle niya. Salute, Chong. Walang kamatayan ng battle rap. Ang angas ng caption. Oo, walang kamatayan yung battle rap. Kaso lang, ikaw meron. Kaya di malabong. Matulad to kay Rick Hinaro. Pero mas malinaw na. Na di lang sanga-sanga yung sungay ko. Lisaw-lisaw pa. Bukod sa kampyonato, yung kabiguan mo lang yung nakikita ko ngayon. Mas aninaw siya. At tulad na sinabi kong para makapatay ka ng halimaw, kailangan masalimaw ka. Lalagpas ako sa second pick. Nang ini-enjoy yung amats, bro. At sa susunod na nga, at susunod na sasalo ng aking trip, alamin niya na kung saan siya tatakbo. Sobrang, yung flow ko, G, astig. Tapos, bugoy palakad ko. Hoy, tomboy na nag-brief. Madali ko lang na i-reset yung angas mo. Okay, so wala talaga, no? Hindi talaga makakuha si C9 ng momentum. Tapos yung first half niya pa, or sabi natin yung first part ng round 3 niya, in general pa yung atake niya, hindi pa ganun, hindi pa direct kay Dave. 'Di ba? So, yung momentum hindi niya makuha, yun yung kulang kay C9. Tapos may mga poses pa siya dito, parang nag-stutter siya, something. Pero wala hindi niya makuha hindi makuha ni C9 yung momentum na gusto niya. Hindi natatanggap ng tao yung yung mga verses niya. Kahit ako, hindi ko rin matanggap yung mga verses ni C9. Kakapain mo Kakapain mo kung yun na ba yung punchline, tumama ba yun, something like that. So, yun. Game. O, diba? Diba? Sabi ni Dave, baduy ng round 3, walang punchline. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Kakapain mo kung may punchline ba or something. Diba? Pansin nyo, veterano pero nakakasa lang sa kung anong trending tulad kanina, hawak-hawak beat. Parody, yan ang laman ng sulat niya. Zorro ni GL, ginawang Antonio Banderas. Desperado ang puking ina. Wala kang original na linyang tumatak. Kumukupit ka lang sa inukit nila. Ironic na nauuna yung C sa salitang creative pero ba't nahuhuli ka? Pero tama na nga, Cars. Kasi sabi niya magsakitan daw kami pues sa asawa mong si Rosel. Hoy, Rosel! Gusto mo malaman ang sagot sa iyong reklamo? Bakit kada may battle, tagal umuwi neto ni Gago? May dinadaanan pa kasi yan after event. Oo, may iba nang tinatrabaho. Kaya maalarma ka, Rosel, may iba na tong kinakabayo. Si Christian ka pa naman, Nine. Ba't di ka na natuto? Huwag kang magnasa sa di mo asawa. Yan ang ika siyang nautos. Nice. Lang yun.
Walang katotohanan ni lahat. Pero kita nyo Guys, basta yun, chismis ng mga Pilipino, aktibo mga brad. Mm. Nagbanggit lang ako ng carousel, puta sinakyan nyo agad. Tapos na ako sa ganyang Yeah. laro mo. Puro pandadamay laman ang dis nyo. Pwestong nabubuhay sa chismis, mamamatay sa lyricismo. Yeah. Kaya pagkitin mo na din yung airpot kung namayapa. Para lang makasabay. Nandadamay lang kayo ng patay sa anghel. Ako anghel ko, yung pamatay. Tangina mo! Speaking of patay, sabi niya ay Mastapit, patay na daw si Numerous. Puro abulaanan sinasabi at panay garbage yung lines. Oo, puro kasinungalingan tong sinay. Nakala ko ba numbers don't lie? Pati walang kinalaman sa battle, tinanggalan ng buhay. Di nag-iisip yan. Nung nalaman nyo ng buong chakra, gusto ka na pektosan man. Tutal nandadamay ka ng inosente sa battle, ikaw na yung ipapalit nila kay innocent one. Kasi lumilipad na naman ang Isip mo. Kaya huwag kang feeling at ka sa akin. Kasi ako dito yung may best lines. Sa lyrics ay mas senpai. Kahit tanong sa mga tao, di ako magiging underdog dyan K9. Malalagyan sa Underdog first try K9. ng puro lame rhymes, you will get slice sa tinang lengthwise. Mamamatay din sa katana parang Saint Eyes. Hindi to fair fight, to'y ma-excite. Hango pa kay Jabu yung next line. Kasi kung panahon na nga ng AI, kung kaharap mo nga yung Tech 9. Get wild! Sa mga mahilig dyan sa mat, tugan bars dyan sa mangmang. Bibigyan ng 2.45 tong 9 para di na umabot ng siyam-siyam. Aalayan pa ng Guns N' Roses, yung katawan niyang masangsang. Oo, yung bara ko ay sweet child, kaya yung katawan niya nilang gama, mga bara ay ramdam. Lahat pasok din kay Gago. Kita nilang bumat yung bullet parang Cesar Montano. Taga Bulacan daw to, amo. Laging laman ang sulat niya. Ipinambubungad pa. Siya ay sanay daw sa baha, ba't sa taga-flag nagulat ka? Huwag umastang barubal ka kung taga-baha pang upak na. Tangina mo. Huwag umastang barubal ka kung taga-baha pang upak na. Huwag umastang barubal ka kung taga-baha pang upak na. Yung topic kasi tungkol sa flood, kaya merong anomalya. Takina, dati daw siyang bata ni Abaddon, di ba sabi mo? Dati daw siyang bata ni Abaddon. Oo, sabit na sana ito. Pues ngayon taga-flood nakatagpo, iwanang nakarata ito. Walang kamalay-malay bro, diretso na sa lamay mo. Ano kung galing bahay kata ito, sa taga-bahay kata ito. Tangay na, alam ko marami nag-aabang, ito na. Yung paninda niya aking madis. Pero di nyo na kailangan maghintay ng parestol, kanina pa panis. Pinalaki ako ng maayos. Kaya babuyin ang paninda niya ay di ko yan hangarin. Kaya walang wordplay tungkol sa pares kasi di ako naglalaro ng pagkain. Takina, matapos ko bigyan ng isa tong sinain, puta surely you will beaten. Kahit sa numbers pasilipin, makikitang we're not even. Kaya magbigti ka na lang din, men, kukulangin pa ang written. Kasi I always keep it 100, kaya kahit doblehin tong 9 ay mabibitin. Kaya rest in peace na sa wakay, dun magpahinga na. Oo, diretso ka ng Cloud 9, sumalangit na wa. Lakas, gago. Tanginang lakas ni Dave dun. Strongest round, guys. No question about it. Strongest round ni Dave. Magkabaliktad sila ng ng approach. Magkabaliktad sila ng atake, ng momentum. 'Di ba si C9 hindi niya makuha yung pinaka momentum na gusto niya. Si Dave naman after 4 bars, after ng isang topic, may moment eh. Kumbaga walang dead air si Dave from start to finish. Tapos ito pa yung pinakamalakas na round niya. So I think it's a 10-9 tuloy. It's a 10-7 in favor of Dave Denver. Malayo yung round 3. Dumikdik na si Dave dito. Maganda yung pares na angulo sa dulo, 'di ba? Na walang angulo sa pares, pinalaki ako ng maayos, hindi ako naglalaro ng pagkain. Ganda nun, maganda 'yon.
Tapos sa naghahantay ng dis sa pares, matagal na kanina pa panis. Maganda yun. Kahit sa dulo niya nilagay yun, maganda pa rin yun. Okay. Sa akin guys, klaro to, Dave Denver all 3 rounds. Sa tingin ko naman, nakitang-kita naman sa performance nila na mas, kahit tignan natin siya overall, kahit tignan natin siya overall, sa tingin ko, kitang-kita na lamang si Dave. Performance, aggressiveness, punchlines, haymakers, punto, angles, references, ano pa? Rhyme schemes, multis. Hindi naman masyadong highlight yung multis, pero andun pa rin naman. Ano pa? Marami jokes, breakdown, pag-breakdown niya kay C9, 'di ba? Ang dami. Sa all 3 rounds, ayun yung mga nabanggit ko. Sa tingin ko, yun yung pinaka naging highlights ng round na to. Kay C9 naman, ano ba? Isang angulo sa round 1. Sa round 2, technicals at punto. Pero sa tingin ko, sa tingin ko, hindi naging effective yung round 2 na yon. 'Di ba? Round 3, sa early part, in general, 'di ba? Kumbaga generic. Tapos second half hindi pa rin ganoon ka-effective. So, andun 'di ba? Kitang-kita na malayo yung performance, 'di ba? So, ayun, all 3 rounds Dave Denver. So, 9-9-10 and that's 28 points for Dave. Kay C9 naman meron siyang 7, 8 and 7. 15-22. So, 28-22 all 3 rounds Dave Denver. Pedestal 5, quarter. Lagi ng venue, silipin niyo siya, Discovery Hostas at sa Big Daddy. At yun, pero ang boto ng Murado, mag-a-advance para sa semifinals, 5-0. 5-0. Para kay Dave Denver. Nakikita siya pag support sa akin sa Billions pala kasi yun, panginapakan semis, bawi ako, tangilan yung blaster tsaka iluwa, patay kayo sa akin. Tangilan yung blaster, kiluwa. Miss bawi ako, tangilan yung blaster tsaka iluwa, patay kayo sa akin. Patay kayo sa akin. Gago. May gigil pa rin eh. Yo, Vicente, round 1 para sa akin, tol. Si C9, grabe yung entrada, parang hindi si C9 yun, man. Pati construction na biglang nag-comedy, sabay biglang bitaw ng mamatay na nakatayo, pati Ender talagang sinara niya, pinanindigan yung angle. And kay Didi naman, sargong comedy naman yung entrada niya rito, parang sabay multis, multis. Solid to solid kung susumahin pa. Ganda din ng Ender niya, yung 9 balik na rin man, hindi Hindi siya magiging threat. So yung round 1, para sa akin, kinip ko siyang hangin eh. Kumbaga wala akong binoto. Okay. Pinanood ko yung round 2. Dun sa round 2 pare, para sa akin, tol, sobrang dikit pero binigay ko siya kay C9. Sobrang dikit lang tol, round 2 binigay ko siya kay C9. Then yung round 3 tol, medyo nabitin lang ako kay C9. Parang nakulangan ako sa kanya sa angle. May mga punch sa angulo. 1-2 multis. Kaso lang tol, kinulang talaga. Nabitin ako kay C9. Then yun, bali, pinagbasihan ko nung round 1 kasi wala siyang boto nung una. Mas inisip ko kung sino mas maraming angle, sino mas tumatak na linya, tsaka kaninong mismo mas lumamang. So, binigay ko siya kay Dave Denver, mad fucking props para kay Kuya C9. Pero yun, tol, kinulang lang konting-konti. 1-3 Dave Denver. Okay. Siyempre tulad ng dati, ginudge ko ito ng overall. Tapos para sa akin, yung pinaka-dikit na rounds nila ay yung round 1. Tinabla ko yun. Pero Oo, tinabla nila. Kasi sila ng approach. Oo, magkaiba ng approach. Si Dave Denver, mas kung ano yung battle back format, yung punchline. Tapos parang yung round 1 naman ni C9, mas masaya at mas mabigat pakinggan. So, dahil parang malakas sila in a different way, tinabla ko yun. Tapos round 2 naman, dito ganun pa rin, consistent pa rin si Dave Denver, rapid round pa rin siya, punchline, gano'n. Tapos yung si C9 naman parang medyo nag-tone down yung round 2 niya, medyo parang hindi yung ano. Tapos
parang medyo hindi rin maganda yung magkakatapos ng boundary niya. So, ayan kay Dave. Tapos yung boundary naman yung parang yung mga naipon na sagot ni Dave parang napunta sa round 3. Yung sinabi niya, yung sagot niya tungkol dun sa angle ni C9 dun sa round 1, ang lakas nun. Tapos parang hindi pa siya natapos dun, parang haymaker after haymaker Yes. yung round 3 ni Dave. Kaya yun, overall performance, feeling ko mas na-dominate ni Dave Denver yung battle. Although solid pa rin na si C9, lalo na yung round 1 niya, sobrang bigat ay Dave Denver. Sira yung binoto si Dave Denver. Bali, nung round 1 ni Kuya C9, ang ganda nung napili niyang angle about dun sa airpot ni Dave na patay. Tapos, Maganda ba yun? nagkakita na maayos yun and effective. Hindi nga maganda yun eh. Tapos, bibigay ko sana sa kanya yung round 1. Kaso, bumanat na si Dave. Nagbase ako sa punchline count nila na effective. Mas na shoutout kay Kuya Jonas. Mas nabigyan ng buhay ni Dave yung round 1 niya na ganon, consistent, sunod-sunod yung punches, tas iba't ibang angle. Mas naging siksik siya doon para sa akin pang tournament yung round 1 niya. Tas round 2 ni Dave, tsaka ni Kuya C9 para sa akin, ganun pa rin yung round 1 ni Kuya C9 tsaka round 2 ni Kuya C9, halos same lang. Tas yung round 2 ni Dave, mas palakas siya ng palakas. Angle, tas Tama. yun, yung mga rap element, nagbumutis din siya Tama. kada 1-2 niya may suntok, hindi katulad kay Kuya C9 na yung angle niya, pumu-forwards. Pero goods din naman yung round 2 niya. Kumbaga, per round kasi ako na-base, kaya mas nakuha pa rin ni Dave yun. Medyo naguluhan lang ako sa round 1 ni Dave, tsaka ni Kuya C9 kung kanino ko bibigay yun. Yun, nabigyan ng ustisya yun nung round 3 ni Dave kasi may linya siya doon na ginagawang angle yung tatay kong patay, tas yung angle ko pamatay. Parang ganon, hindi ko lang sure kung ganon yung exact. Mas nakuha niya talaga all 3 rounds. All 3 kay rounds. Dave. Kaya para Yeah. sa akin, Dave Denver yun. Congrats pa rin kay Kuya C9, pati kay Dave. Namatay yung ilaw pero shout. Ayan, Denver versus C9. Round 1, Matic, sobrang laki ng diferensya ni kitang-kita naman ni C9 doon. Akala ko magtutuloy-tuloy yun kasi ang ganda sinimula ni C9. Then yung round 1 kasi ni Dave Denver, parang saktuhan lang yung punto or parang nagpapainit pa lang Okay. siya. Then nung pumasok na yung round 2, ito na, mas direkta or mas magaganda na yung angle na napili ni Dave Denver compared to kay C9. Tapos dun sa round 3, sobrang galing ng placing na ginawa ni Dave Denver Oo. doon kasi biruin mo yung sa mga linya-linya na trap na ginagawa ni C9 dun sa Pares is biglang nandun yung Oo. place ni dun sa round 3 niya. So, Tama. para sa akin, naging effective yung round 2 and 3 ni Dave Denver compared to sa round 1 ni C9. Pero sobrang props dun sa round 1 ni C9, ibang character yun. Good luck sa semis. Okay. Sa Dave Denver versus C9, gandang laban. Ito yung pinakagustuhan kong laban ngayong event. Sa kanilang dalawa dahil na perfect nila. Pero ang boto ko, round 1, nakuha ni C9 yun. Round 2, Okay. Dave Denver. Round 3, Dave Denver. So ang boto ko, Dave Denver. Ang gandang laban. Ang daming mga pasok na linyas. Halos silang dalawa ay pantay. Pero konti lang ang lamang ni Dave Denver. At mas maganda, mas marami bars na parang mas matatandaan. Oo. Nagawa ni Dave Denver, pero saludo kay C9. So, Yun. Yun lang, no? Napunta tuloy sa flip top. Anyway, ano masasabi ko? Ano bang additional sa battle na yun? Wala naman no? Wala naman akong idadagdag pa. Pero gusto ko lang bigyan ng shoutout si Dave dito. Kung umabot, for sure papanoorin to ni Dave. And if umabot si Dave dito, Dave, tayo na shoutout sa'yo. Kasi bumabalik na yung Dave Denver na pang tournament. Yung Dave Denver na nag-champion sa 1-up, bumabalik na. Wag lang mawala yung gutom, wag lang mawala yung gigil. Kasi, syempre, bababa yun mararamdaman naming nanonood yun na nawala yung momentum, kumalas ka, mga ganun. So, alam mo yung ibig kong sabihin. At yun, nag-uusap naman tayo sa Messenger. Shoutout sa'yo, tol. Solid. So, yun lang. Kay C9,
siguro dahil nga may angulo siya kanina or may line siya kanina na marami siyang may battle pa siya bago tong battle na to. Siguro para sa akin naka-apekto 'yon. Kaya hindi naging ganito ka effective si C9, 'di ba? So, yun lang. Wala na akong idadagdag pa. Congrats sa battle na to. Good luck, Dave. Sana makapanood ako sa semis nyo ni Blaser. Pipilitin natin, pero if hindi talaga kaya, sorry. Pero let's see. Okay, so yun. Balik tayo ng flip top after neto. Isa buhay siguro tayo. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.